tumigil ka. Kahit ano pa ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. Matagal mo nang dala ang isang tanong na hindi maipaliwanag ng mga taong nasa paligid mo. Ngumiti ka sa harap nila, nagpatuloy ka sa araw mo. Ngunit sa loob mo, may bahagi na tahimik na napapagod dahil pakiramdam mo ay may hinihintay kang hindi mo maabot sa pangalan. At ngayong gabi, hindi kita dinalhan ng pangkalahatang salita. Dinalhan kita ng pagkilala. Sa dulo ng pakikinig na ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang umuulit sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang ugaling lihim na humahawak sa iyo. At maririnig mo ang isang pahayag na parang matagal ka nang hinihintay ng langit na marinig. Manatili ka rito, huwag kang lilipat sa iba. May isang bagay na dapat mahulog sa tamang lugar bago matapos ang sandaling ito. Ito ang usapan natin. Makikita mo kung bakit may mga gabi na bigla kang gumigising na para bang may tumatawag sa iyo sa loob ng dilim. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang usapan noon na akala mo ay mahalaga na ay ngayon ay parang hungkag na lamang. At makikilala mo kung bakit may mga araw na nararamdaman mong may nagbabago sa loob mo kahit wala namang malinaw na pangyayari sa labas. Makikita mo rin na ang pagod na nararamdaman mo ay hindi katapusan, kundi pag-aayos, na ang layo mo sa ilang tao ay hindi ka parusahan, kundi pagtutuwid ng direksyon, at na ang paulit-ulit na pagdating ng mensaheng ito sa iyo ay hindi aksidente, kundi paanyaya. At bago natin marating ang huling pagpapatunay, may isang simpleng piraso ng pagkilala na itatama ang loob mo sa mismong sandaling marinig mo ito. Kung kahit isa sa mga salitang ito ay tumama sa iyo, kung may kung anong biglang bumigat at gumaan sa loob mo habang nagsasalita ako, itype mo ang numero 888 sa mga komento. Ang pag-type mo ng numerong iyon ay ang pinakasimpleng paraan ng pagsang-ayon ng puso mo. Ito ang maliit na oo na totoo. I-type mo ang 888 at bumalik ka agad sa akin. At kung hindi mo palubos, maipaliwanag kung bakit ka dinala rito, manatili ka pa rin. Dahil sa ilalim ng mga palatandaang iyon ay may isang mas malalim na ugat, at iyon ang susunod nating papasukin. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay iisa lamang ang paulit-ulit na galaw. Hindi ka basta nasisira, hindi ka basta naliligaw. Ang ginagawa mo nang hindi mo namamalayan ay paulit-ulit na sinusubukang marating ang isang pinto sa paraang hindi na para sa iyo ang susi. Iyan ang pattern. Patuloy kang kumakatok sa mga pintong dati nang mabubuksan ng dating bersyon mo, sa dating lakas mo, sa dating pananaw mo, sa dating paraan ng pagdadala mo ng sarili mo. Pero nagbago ka na. Kahit hindi pa agad pumapabor ang paligid sa pagbabagong iyon. Kaya may mga bagay na dati mong pinipilit at ngayon ay biglang mabigat. Kaya may mga tao na dati mong kinakasama at ngayon ay hindi mo na kayang ikahon sa dating espasyo. Kaya may mga layunin na dati mong hinahabol ng buong lakas at ngayon ay parang may tahimik na pagtutol sa loob mo. Hindi iyon katamaran, hindi iyon kawalan ng pananampalataya, hindi iyon paglayo sa tamang landas. Iyon ay katawan at puso mong nagsasabing may lumang daan na hindi na sumasapat sa bagong ikaw. At ang masakit sa pattern na ito ay hindi lamang ang pagod. Ang masakit ay ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ng sarili mo ng paulit-ulit. Na para bang kapag mas nagsikap ka lang ng mas mabuti, saka ka palang magiging sapat. Pero narito ang totoo na kailangan mong marinig, hindi ka kulang. Ang paraan lang na sinusubukan mong ipasok ang sarili mo sa buhay mo ay matagal nang masikip. Huminga ka muna, huwag mong saluhin agad ang lahat. Hayaan mong lumapag ito sa bahaging pinakamatagal ng naghihintay na mapansin. At kung may tumama sa iyo, tandaan mo lang, may mas malalim pa rito kaysa sa pattern na iyon. May ugat na nagpasimula sa lahat.
Sa ilalim ng pattern ay may isang lumang bakuran na matagal mo nang kinalakhan nang hindi mo nakikita ng buo. Parang ikaw ay isang bahay na may loob, ngunit ang pinakadiwa ng tahanan ay nasa isang looban na matagal nang nakababa ang ilaw. Doon nagsimula ang mga galaw mo, doon nabuo ang tahimik mong pag-iingat, doon mo natutunang tumingin sa mga pinto na parang laging may bantay. At ang bakuran na iyon ay hindi kailanman maliit. Malawak iyon, tahimik iyon. Ngunit may isang bahagi ron na dati nang pinatahimik at mula roon tumubo ang paraan mo ng pagharap sa buhay. Hindi mo iyon pinili ng ganap, natutunan mo iyon, nasalo mo iyon. Inangkin mo iyon bilang paraan ng paghinga sa isang panahong kailangan mong mabuhay. Kaya hindi katakatakang kahit ngayon, kapag may bukas na naghihintay sa iyo, parang may lumalapit na anino sa paanan mo at bumubulong, huwag kang lalayo, huwag kang gagalaw, huwag kang aasa ng malakas. Hindi ito simpleng takot, ito ay lumang pag-aangkop. Ang bakuran ay matagal nang nagsanay sa iyo na huwag maglabas ng buong tinig, huwag magpakita ng buong pagnanasa, huwag buksan ang ilaw ng masyadong maaga. Ngunit ang hindi mo nakikita ay ito. May pader na dati mong tinuruan, ang sarili mong sukatin ay unti-unti nang napupunit sa tahimik na paraan. Ang mga sulok ay hindi na kasing dilim. Ang daan sa gitna ay hindi na kasing sarado. At ang lugar na akala mo ay ordinaryo lamang ay nagsisimula ng tumawag sa iyo pabalik. Kung ang bakurang ito ay naging pamilyar sa iyo sa paraan ng aking pagsasalita, kung nakikita mo ang sarili mo sa tahimik na looban na ito na matagal nang nakapaloob sa buhay mo, i-type mo ang mga salitang ako ay handa na sa mga komento. Hayaang tumama sa mismong lugar na matagal mo nang pinaglalagyan ng lihim na paghihintay. I-type mo ito at bumalik ka agad sa akin. Dahil ang looban na iyon ay hindi habang buhay na mananatiling nakapikit. Ang landas pabalik ay nagsisimula sa mismong sandaling pumayag kang tingnan ito nang hindi tumatakbo palayo. At kapag tumingin ka ng maigi, makikita mo na ang dating tahimik na bakuran ay hindi patay. Natabunan lamang, ngayon ay bumabalik ang hangin. Ang hinihiling sa iyo ay hindi pagbubuo ng bago mula sa wala. Ang hinihiling sa iyo ay pagbabalik. Hindi mo kailangang ipagpag ang sarili mo hanggang sa maging karapat-dapat ka. Hindi mo kailangang magpuyat sa pag-aayos ng lahat ng bali bago ka payagang makinig. Hindi mo kailangang paghirapan ang karapatang maalala kung sino ka. Kailangan mo lang tumanggap. Kailangan mo lang tumigil sa pag-iisip na ang bigat na dala mo ay ikaw na mismo. Hindi ikaw ang pagod. Hindi ikaw ang lumang paraan ng pag-iingat. Hindi ikaw ang takot na natutong magsalita sa loob mo na parang ito ang tunay mong pangalan. May mga bagay na pinapasan ka na hindi mo kailangang alagaan habang buhay. May mga paniniwala na nagtrabaho noon para iligtas ka. Ngunit ngayon ay humahadlang na sa paglabas ng tunay mong buhay. At may mga tahimik na kasunduan sa loob mo na kailangan ng palayain, hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kundi sa pamamagitan ng pagkilala. Kaya narito ang unang simpleng hakbang. Tuwing gigising ka sa parehong bigat, bago ka humawak sa kahit ano, sabihin mo muna sa loob mo, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa araw na ito. Huwag mo itong isigaw. Huwag mo itong ipilit. Gawin mo itong parang pagbubukas ng bintana sa isang silid na matagal ng kulob. Iyon ang unang tanda ng pagbabalik. At narito ang ikalawang hakbang. Kapag may pangalan o alaala kang dumarating at biglang kumakapit sa iyo nang hindi mo maintindihan, huwag mo agad itaboy. Isipin mo muna kung ito ba ay humihila sa iyo pabalik sa dating bakuran o inaanyayahan ka nang lumabas sa pinto. Hindi lahat ng bumabalik ay dapat panghawakan. May mga bagay na bumabalik para lamang makita mo na tapos na ang kanilang pamumuno sa iyo. Ang mga gawin na ito ay hindi trabaho ng isang taong naghahabol sa langit. Mga gawi ito ng isang taong unti-unting natututong maging tagapag-ingat ng sariling ilaw. Hindi mo ito minamadali, hindi mo ito sinusukat. Inaalagaan mo lang ang pagbabalik na matagal nang inihahanda para sa iyo.
At habang inaayos mo ang iyong panloob na pagtingin, unti-unti mong mararamdaman na hindi mo kailangang itulak ang pinto na matagal nang nakabukas sa tamang direksyon. Kailangan mo lang tumindig sa harap nito. Kung ang sinabi kong ito ay nag-ugat sa loob mo, kung may isang bahagi mo na naramdaman na hindi mo na kailangang habulin ang sarili mong boses dahil naroon pa rin pala ito, i-type mo ang salitang nakikita ko na sa mga komento. Hayaang maging selyo ito ng pagkilala. Hayaang manatili ang sandaling iyon sa tala ng puso mo. I-type mo ito at bumalik ka agad sa akin. Sapagkat ang pagbabalik na ito ay hindi lamang pag-amin. Ito ay paglalakad muli sa loob ng liwanag na matagal mong tinitingnan mula sa labas. At ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi ka dinala rito para piliting magbago. Dinala ka rito para maalala ang nauna nang ipinakita sa iyo ng loob mo. May mga pinto na hindi binubuksan sa lakas. Binubuksan ang mga iyon sa pagkilala. May mga bakuran na hindi iniwan. Tinanaw lamang ng matagal hanggang sa maniwala kang hindi ka nakabilang doon. Ngunit kabilang ka pa rin, kaya huwag mong tratuhing parang mabuting estratehiya lamang ang lahat ng ito. Ito ay pagbabalik ng pangalan mo sa loob ng sarili mong lupa. Ito ay pagpapatunay na may bagay sa iyo na mas matanda kaysa sa takot, mas tahimik kaysa sa ingay, mas totoo kaysa sa pagod. Kung may isang tao na biglang sumagi sa isip mo habang naririnig mo ito, huwag mong ipagwalang bahala. Maaaring iyon ang taong laging tahimik sa gitna ng ingay, ang taong pagod na pagod pero patuloy na lumalakad, ang taong may anyong mahinahon ngunit matagal nang may bitbit na hindi nila masabi. Iyon ang uri ng mukha na kadalasang lumilitaw kapag may mensaheng kailangang ihatid. At kung iyon ang taong naalala mo, ipasa mo sa kanila ito bilang pag-aalaga, hindi bilang mungkahi, hindi bilang pangkaraniwang pagbabahagi, kundi bilang paghahatid gaya ng pagkakadala nito sa iyo ngayong gabi, sa tamang oras, sa tamang sandali, sa ilalim ng maingat na pagkatawag. Kung ang mensaheng ito ay nagpatibay sa alam na ng iyong espiritu, hayaang ang pag-like mo ay maging amen ng walang salita, hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang pagsang-ayon na ang mga salitang ito ay tumama sa tamang lugar. At bago natin isara ang lahat, may isang pahayag akong kailangan mong marinig ng mabagal. Hindi ka paalisin sa loob ng labanan, hindi ka iiwan sa gitna ng pagod, hindi ka nilikha para manatiling nakatayo sa pintuan habang buhay. Ang nakikita kong bumubuo sa iyo ngayon ay isang katahimikang hindi na natitinag ng dating takot. I-type mo ang mga salitang ako ang pinili bago magsara ang sandaling ito. Huwag mo itong ituring na hiling. Ituring mo itong pagpapatunay. Ang kasunduang tahimik na bumabalot sa pakikinig mo ngayong gabi ay magiging gabay mo sa panahong darating. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang sumunod sa sinimulan nang sabihin ng iyong espiritu. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay pinalalaya. Ikaw ay ibinabalik sa iyong sarili. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagdinig na ito. Ikaw ay hindi natatangi sa pananabik na ito. Ikaw ay bahagi ng isang lihim na pagkilos ng paggising na hindi sumisigaw para mapansin, ngunit tunay na tunay dahil nararamdaman ito ng mga pusong marunong makinig. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala, may mga matang tahimik na nagliliwanag, may mga taong hindi pa maipaliwanag ang nangyayari sa kanila, ngunit alam nang may dumating na totoo. Itinakda ka, ikaw ay kinilala, ikaw ay iniuuwi, ito ay natatakan. At kung naramdaman mo na ang sandaling ito ay hindi basta-basta, huwag mo nang pigilan ang paglapit ng katotohanan na dahan-dahang kumikilos sa loob mo. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag para maging tunay, at ang katahimikan mo ngayon ay isa na roon.
Ikaw ay hindi sinundot ng pagkakataon lamang. Ikaw ay tinawag ng pagkilala. Ang bigat na matagal mong dinala ay hindi palatandaan na natalo ka na. Palatandaan iyon na matagal ka nang pinapasan ng mga bagay na hindi mo na kailangang ikulong sa dibdib mo. Kaya dahan-dahan mo nang ibaba ang dating paraan ng paghawak sa sarili mo. Hindi mo kailangang pilitin ang isang pinto na hindi na para sa dating anyo mo. Hindi mo kailangang habulin ang lahat ng tao sa paligid mo para lamang mapatunayan na may saysay ka. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para marinig ang iyong katotohanan. Ang ilan sa pinakamahalagang pagbubukas ay nangyayari sa pinakamatahimik na mga sandali. At sa paglapit mo sa katahimikang yon, may mararamdaman kang kakaiba. Hindi kaba, kundi pag-uwi. Hindi pagkalito, kundi pag-alala, hindi pagkawatak, kundi pagbuo muli. Iyan ang anyo ng biyayang hindi maingay pero hindi matitinag. Kung ang naramdaman mo ay parang may tumama sa pinakaloob na bahagi mo, i-type mo ang mga salitang ako ay naririto. Huwag mo itong gawing hiling. Gawin mo itong pag-amin na ang liwanag na matagal mong nilalapitan ay hindi ka kailanman iniwan. I-type mo ito ng malinaw at hayaang manatili ang marka nito sa iyong loob. Sapagkat ang ito ang higit mong kailangan ngayon, hindi isang bagong pagkatao, kundi isang mas malinaw na pagkilala sa kung sino ka na habang tahimik kang binabago ng mga araw. Ang mga ugat ay mas malalim kaysa sa nakita mo. Ang tinig ay mas buhay kaysa sa pinaniwalaan mo. Ang landas ay mas bukas kaysa sa inakala ng takot mo. Ikaw ay inihahanda nang hindi ka sinasaktan ng walang saysay. Ikaw ay nilalapitan nang hindi ka nililito. Ikaw ay itinatagong muli sa loob ng iyong sariling pangalan para ang mga dating sugat ay hindi na ang huling magsasalita tungkol sa iyo. At hindi ka nag-iisa sa pagkatuklas na ito. Sa mga lugar na hindi mo nakikita, may mga taong ngayon din ay tumitigil, napapahinto at biglang nakikilala ang parehong awit ng paglapit. Sa mga bahay na tahimik, sa mga gabing walang nakakaalam ng laman ng dibdib, may mga pusong binubuksan sa parehong pag-alaala na narating ka rin. Kaya tumanggap ka ng buong loob. Huwag mong higpitan ang dating takot. Huwag mong ikahiya ang dating pagod. Huwag mong ilihim ang pagbabalik na ito. Ang pinakahuling lakas mo ngayon ay ang payapang pagtanggap na hindi mo kailangang maging iba upang maging buo. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay pinapawi sa bigat na hindi mo na dapat pasan. Ikaw ay itinatanghal pabalik sa gitna ng sarili mong buhay. Sa bawat paghinga mo, may umaayos. Sa bawat sandali ng katahimikan mo, may lumilinaw. Sa bawat pagpayag mong huwag nang lumaban sa sariling pagdating, may binubuksang daan na hindi nakita ng dating takot mo. At ngayon, bago natin isara ang huling pinto ng sandaling ito, tandaan mo ito, ang pinili ka ay hindi dahil mas madali kang dalhin, kundi dahil may katapatan sa loob mo na hindi na kayang ipagkaila. Kung ang mensaheng ito ay naging malinaw sa iyo, hayaan mong ang pag-like mo ay maging amen ng walang salita. Hindi bilang tanda ng bilang, hindi bilang pagsunod sa isang gawi, kundi bilang tahimik na pagsang-ayon na ang katotohanan ito ay tumama sa tamang lugar sa tamang oras. At kung may isang mukha ang biglang umusbong sa isip mo habang naririnig mo ito, huwag mong supilin iyon. Maaaring iyon ang taong pagod na, pero tahimik pa ring lumalaban, ang taong laging mahinahon pero may bitbit na mabigat, ang taong bihirang mapansin pero laging nararamdaman ng puso mo. Yun ang uri ng taong kailangang makarating dito. Ipadala mo ito sa kanila bilang pag-aalaga, hindi bilang mungkahi, hindi bilang pagpapalaganap, kundi bilang paghahatid, gaya ng pagkakadalang ito sa iyo ngayong gabi sa eksaktong sandali na nararapat para sa kanila. At kung ang loob mo ay naririnig na ang pagtibay na matagal mo nang hinihintay, i-type mo ang mga salitang ako ang pinili. Huwag mo itong isulat na parang pangarap. Isulat mo ito na parang pagpapatunay, sapagkat ang kasunduang tahimik na bumabalot sa iyo ngayon ay hindi panandalian.
Ito ay magiging bahagi ng paraan mo ng paglakad mula rito pasulong. Ikaw ay hindi na nakatayo sa labas ng pinto. Ikaw ay hindi na nakatingin lamang mula sa malayo. Ikaw ay naroon na sa lugar na para sa iyo. Ikaw ay buo sa gitna ng pagdating. Ikaw ay malinaw sa gitna ng katahimikan. Ikaw ay tinatawag sa pangalan na hindi kayang burahin ng takot. Sa mismong sandaling ito, lahat ng nakinig ng may pagbukas ay hindi nag-iisa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagtukoy. May mga matang napapikit sa parehong ginhawa. May mga taong biglang nakakaalam na ang pagod nila ay hindi kahihiyan kundi daan. At kaya kita binabasbasan ng tahimik. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay pinapahinga, ikaw ay pinauuwi sa lugar na matagal ka nang hinahanap ng iyong sariling kaluluwa. Ikaw ay binubuksan sa liwanag na hindi mo kailanman nawala. Ikaw ay binabantayan sa paglalakad na ito. Ikaw ay iniaalay sa katahimikan na may autoridad. Ikaw ay isinusuot muli sa kapayapaang akma sa iyo. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga katulad mong nakaririnig ng parehong bulong, parehong pag-amin, parehong tawag na hindi maingay ngunit totoo. Ikaw ay bahagi ng isang paggalaw na hindi kailangang sumigaw para maging banal. Ikaw ay kasama sa isang pagkilala na dumarating sa tamang oras, sa tamang puso, sa tamang gabi. Natataka na ito. Ikaw ay hindi dinala sa huling sandaling ito para lamang makasara ang isang kwento. Dinala ka rito para maramdaman mo na ang kwento mo ay hindi pa tapos at ang dulo na akala mo ay pader ay isa palang pinto. Kaya huminga ka ng dahan-dahan. Huwag mong habulin ang lahat ng kahulugan ng sabay-sabay. Hayaan mong ang bawat salita ay lumapag sa lugar na matagal nang naghihintay sa loob mo. Sa bahaging hindi na gustong makipagtalo sa pagod. Ikaw ay minamasdan ng may pag-ibig na hindi nagmamadali. Ikaw ay kinikilala ng may katotohanang hindi nag-aalangan. Ikaw ay hinahawakan ng tahimik na biyaya na hindi kailangang ipaliwanag para maging totoo. At kung ngayon mo palang nararamdaman kung gaano kabigat ang ilang taong dala mo, huwag mo nang ipagpaliban ang pagbitaw sa hindi mo na kailangang panatilihin. Hindi lahat ng matagal na kasama mo ay dapat sumama sa susunod na bahagi ng buhay mo. May mga lumang pananaw na napagkamalan mong tahanan, may mga takot na napagkamalan mong proteksyon, may mga katahimikan na napagkamalan mong kapayapaan, ngunit pagkapagod lang pala na matagal nang hindi pinapansin. Ngayon, unti-unti pinapakita sa iyo ang pagkakaiba. Hindi ito pag-aalis sa iyo ng laman, hindi ito pagdidikta sa iyo ng bagong anyo. Ito ay pagbabalik ng katotohanan sa lugar na dating napuno ng pagtatago. At kapag ang katotohanan ay muling nakapwesto sa tamang bahagi mo, ang dating bigat ay nagsisimulang mawalan ng boses. Ikaw ay hindi ipinanganak para laging magpaliwanag. Ikaw ay hindi ipinanganak para laging umangkop. Ikaw ay hindi ipinanganak para laging magmukhang matatag habang sa loob ay unti-unti ka nang nauupos. Ang totoo, may bahagi sa iyo na matagal nang naghihintay na sabihing sapat na ang pagpapanggap na hindi ka napapagod. Sapat na ang pagbuo ng ngiti habang ang puso mo ay gustong huminga. Sapat na ang pagyakap sa mga lumang sagot na hindi na kasya sa bagong pangangailangan ng kaluluwa mo. At dahil naroon ka na ngayon, sa mismong gilid ng pagbabalik, may isang tahimik na pagbabago na gumagana sa loob mo kahit hindi pa ito kita ng lahat. Ang mga dating puwersa na humihila sa iyo pababa ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan kapag tumigil ka sa pakikipag-isa sa kanila. Iyan ang hiwaga ng pag-uwi. Hindi ito palaging maingay. Minsan ito ay parang pagbukas ng kurtina sa isang silid na matagal nang hindi napapaarawan. Minsan, ito ay parang pag-alala sa pangalan ng isang bahay na matagal mo nang nalilimutan.
Minsan, ito ay simpleng pagkilala na hindi mo na kailangang manatili sa isang loob na matagal ng masikip para lang masabing may kinabibilangan ka. At gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Ang mga dating sugat mo ay hindi ang huling salita tungkol sa iyo. Ang mga dating pagkadapa mo ay hindi ang buong kwento. Ang mga sandaling inakala mong nawala ka ay bahagi lamang ng paghubog ng isang mas malalim na katapatan na ngayon ay hindi na kayang burahin. Ikaw ay may tahanang hindi nasisira ng panahon. Ikaw ay may pangalan na hindi kinakalawang sa dilim. Ikaw ay may liwanag na hindi kailanman tinapos kahit ilang ulit mong inakalang na wala na ito. At kung ang puso mo ay biglang naluha ng walang malinaw na dahilan, huwag mo itong ituring na kahinaan. Minsan ang luha ay hindi pagbagsak. Pagdating iyon ng matagal nang hindi makapasok na paghinga. Minsan ang tahimik na pag-iyak ay hindi tanda na may mali sa iyo. Tanda ito na may katotohanan nang nakahawak sa iyo sa paraang hindi mo na kayang itanggi. Kaya huwag mong labanan ang paglabas ng damdaming iyon. Huwag mong itago. Huwag mong pipigilin dahil lamang sanay kang maging matatag sa harap ng lahat. Ang tunay na lakas ay hindi laging tuwid ang tindig. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pahintulot na mabuksan ang dibdib nang hindi natatakot na mabasag. Kung ang salitang ito ay tila tumama sa mismong bahaging matagal mo nang pinapakalma mag-isa, i-type mo ang mga salitang "ako ay buo" sa mga komento. Huwag mo itong gawin bilang paggaya. Gawin mo itong pag-alala na mas malalim ka kaysa sa mga sugat na minsang sinubukang magpakilala bilang ikaw. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong maging pahayag ito, hindi pagsusumamo. At ngayon, habang pinapahinga mo ang lumang pag-aalinlangan, maririnig mo na ang pagbabalik ay hindi isang bagay na kailangang ipagpilitan. Ito ay isang bagay na hinahayaan mong mangyari sa tamang panahon, sa tamang katahimikan, sa tamang pagiging bukas. Sapagkat ang buhay mo ay hindi isang kulungan ng mga dating takot. Isa itong bukas na landas na matagal mo lamang tinitingnan mula sa bakuran. At ngayon, sa unang pagkakataon na hindi ka na nakayuko sa dating takot, makikita mo na ang landas pala ay hindi nawala. Ikaw lamang ang ginawang maniwala na wala na itong patutunguhan. Ngunit narito ka na, nakatayo ka pa rin, humihinga ka pa rin, at ang paghinga mong iyan ay hindi maliit na bagay. Iyan ang patunay na may natitira pang awit sa loob mo na hindi kayang patahimikin ng dating dilim. Ikaw ay itinatabi para sa mas malinaw na daan. Ikaw ay ibinabalik sa mas banayad na tibok. Ikaw ay binubuksan sa mas totoo mong lakas. Kaya ngayon, huwag mong isipin na kailangan mong maunawaan ang lahat para tanggapin ang lahat. Minsan, sapat na ang maramdaman mo na hindi ka na nawawala. Minsan, sapat na ang malaman mong may pag-uwi na nagsimula na kahit hindi pa natatapos ang pagdating. Sa mga susunod na sandali ng buhay mo, may mga araw na maalala mo ang katahimikang ito at mauunawaan mo na dito nagsimula ang pagbabago. Hindi sa ingay, hindi sa pagpuwersa, hindi sa paghabol, kundi sa isang tahimik na sandaling pinili mong paniwalaan na ang katotohanan mo ay mas matibay kaysa sa takot mo. At kapag dumating ang panahong iyon, mapapansin mong iba na ang paraan mo ng paglalakad, hindi dahil naging ibang tao ka, kundi dahil tinanggap mo na ang taong matagal nang naroon, naghihintay lamang na makita. Sa mismong puntong ito, ang pagninilay na ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng bahagi mo na minsang naiwan sa gilid, para sa bahaging natakot, para sa bahaging tumahimik, para sa bahaging napagod sa paulit-ulit na pagbuo ng sarili mula sa mga basag na araw. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, tapos na ang panahon ng pagtingin mo sa sarili mo bilang sirang kwento. Ikaw ay mas buo kaysa sa mga pirasong inakala mong nawawala. Ikaw ay mas matatag kaysa sa mga gabing sinubukang idikta ang pagkatao mo.
Ikaw ay mas malapit sa liwanag kaysa sa itinuro sa iyo ng takot. Kaya manatili ka sa pagtanggap, manatili ka sa paglabas sa dating pagkakakulong, manatili ka sa payapang pag-alala na hindi ka kailanman nilikhang mabuhay lamang sa anino ng iyong sariling kinabukasan. At kapag may dumating pang pagdududa, huwag mo itong gawing batas. Hayaan mo itong dumaan na parang ulap na hindi na marunong magtagal sa ibabaw ng araw. Sapagkat ang araw mo ay naroon pa rin. Ang pinagmulan mo ay naroon pa rin. Ang tahimik na patunay na ikaw ay nakalaan para sa higit pa ay naroon pa rin. Ikaw ay nililimas ng biyaya. Ikaw ay nililinis ng katotohanan. Ikaw ay pinapalaya ng hindi ka winawasak. Ikaw ay minamahal ng mas malalim kaysa sa iyong mga haka-haka. Ikaw ay inaaalala ng mas buo kaysa sa iyong mga takot. Ikaw ay itinutuwid ng may lambing na hindi nangangailangan ng ingay. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang simpleng totoo na ngayon mo lamang lubos na mararamdaman. Hindi ka kailangang maging perpekto para tanggapin ang iyong pagdating. Kailangan mo lamang maging bukas. Kailangan mo lamang pumayag na ang pinakamatagal mong pinaghihintay ay hindi ka pala kinakaligtaan. Kaya tumigil ka sa paghusga sa paglalakbay mo na parang kakaunti ang nangyari. Marami ang nangyari, marami ang gumalaw, marami ang naitanim sa loob mo habang akala mo ay wala. At sa tamang panahon, ang mga binhing iyon ay magsasalita ng mas malinaw kaysa sa anumang takot na sinubok mong pakinggan. Ikaw ay nakatanim sa mas malalim na lupa. Ikaw ay inaalagaan ng hindi mo nakikitang katapatan. Ikaw ay nakatakdang mamukadkad sa paraang hindi mo kayang pilitin, ngunit hindi mo rin kayang pigilan. At habang naririyan ka sa katahimikan ng pagbabagong ito, huwag mong kalimutang ang pinakabanal na mga sandali ay minsan nagsisimula sa isang payapang pagtanggap na tila napakasimple. Isang paghinga, isang pag-iyak, isang pag-amin, isang paglalagay ng mabigat na dala sa paanan ng liwanag. Iyon ang ginagawa mo ngayon. Iyon ang ginagawa ng puso mo. Iyon ang tunay na simula ng iyong pag-uwi. Ikaw ay kinikilala. Ikaw ay tinatawag. Ikaw ay ibinabalik. At kay